Yung Yoke na software is meron siyang kaparehan na sitwasyon katulad sa Udemy na software. Example, type tayo dito Udemy na software. Udemy software. Yan. So merong pumap up dito, Udemy software. So ang nilagay nga pangalan sa Wikipedia tungkol sa impormasyon sa Yoke na software, ang nilagay na pangalan, Udemy open bracket software close bracket. Kapag i-click natin ito, yung pop-up up, ito yung pangalan nga nakalagay. Ano? Pero kapag hindi natin to i-click ang pop-up up, then ang i-type natin is ganito, Udemy software, na yung software ay hindi natin lagyan ng open bracket at close bracket na hindi siya katulad dito sa pumap up na pangalan. Then i-click natin itong research na icon. Yan, meron makalagay dito the page Udemy software does not exist. Then dito, di porket sinabi niya dito the page Udemy software does not exist is ang ibig sabihin dyan, walang nakalagay na impormasyon sa Wikipedia tungkol sa Udemy na software. So mali yan kung ganyan yung pag-itindi ninyo. Kasi nakalagay naman dito sa ibaba yung impormasyon sa Udemy na software, di ba? Din itong nakalagay sa ibaba na Udemy software ng impormasyon, galing pa rin ito ng impormasyon sa Wikipedia na website. Kasi nandito tayo mismo sa loob ng Wikipedia na website nag-research. Kaya imposible naman na ang ilagay dito ay impormasyon sa ibang website. So talagang ano mang ilagay niya dito is galing talaga yan sa Wikipedia na website na impormasyon. Then pag i-click natin yan, so makita natin ito ng impormasyon. So yan, galing yan sa Wikipedia na impormasyon. Then kapag mag-type tayo dito Udemy software, yan, meron namang pop-up up dito na impormasyon galing sa Wikipedia. So ano mang pop-up up dyan is galing yan sa Wikipedia na impormasyon. Pag click natin yan, so galing talaga yan 100% sa Wikipedia na website na impormasyon. Pero pag ang mangyari, hindi natin i-click ang pop-up up, then i-click lang natin itong research na icon, ang mangyari, meron makalagay na the page Udemy software does not exist. Din para sa aking analyzing, ang pagkagawa sa website na Wikipedia is kailangan ang i-type mo is ganito talaga. So yung impormasyon sa Wikipedia tungkol sa Udemy na software, ang pinangalan nila doon is ganito, Udemy open bracket software close bracket. So kailangan ito din yung i-type natin para tama na yung lalabas. Ganon. Back tayo, back. Yan. Type tayo dito. Udemy open bracket software close bracket. Yan. So nilagyan na natin ang open bracket at close bracket yung software katulad na dito sa pop-up up. Then pag hindi natin to i-click ang pop-up up, ito lang i-click natin yung research. Yan. So automatic na tayo napupunta dito. Ganon. Okay, alright. So ito na video is part 23 na ito na video. So ngayong September 28, 2025. So dito na video, nais ko lang klaruhin yung mga tinapik ko sa video ko kahapon tungkol sa Google AI mode at sa Wikipedia. Take note lang, kung mag-research tayo sa Google din gusto natin na ang lalabas galing sa Google AI mode, kailangan hindi tayo dito magta-type dito sa itaas. Example, meron tayong i-research para malaman natin kung ano yan. So example, type tayo dito Yoke software rel or heck. Yan, huwag natin dito i-type kasi kapag i-enter nyo ito, maaaring hindi lalabas yung galing sa Google AI mode. Kasi sinubukan ko kanina kasi mag-type dito sa itaas. So nung sinubukan ko, may pangyayari nga pag i-enter ko ay walang lumalabas galing sa Google AI mode na impormasyon. Kasi wala akong makita na mayroong makalagay na AI overview. Kasi ang palatandaan kasi na yung impormasyon na lumalabas is galing sa Google AI mode kapag mayroong makalagay na AI overview. Then wala akong nakita na mayroong nakalagay na AI overview habang nag-type ako sa itaas. Pero nung sinubukan ko ulit nag-type sa itaas, is ang nangyari is mayroon nang lumalabas na impormasyon galing sa Google AI mode kasi meron akong nakita doon na meron nakalagay na AI overview. So magbago-bago siya. Minsan walang lalabas, minsan din mayroon lalabas kapag sa itaas tayo mag-type. So para masigurado na mayroong lalabas na impormasyon galing sa Google AI mode, so kailangan hindi tayo mag-type dito sa itaas. Kailangan doon tayo mag-research sa google.com. Mag-type muna tayo google.com. Google.com. Yan.
So kapag dito tayo magre-research, is masigurado talaga na merong lalabas na impormasyon galing sa Google AI mode. So dito, merong nakalagay na AI mode dito. Pero kapag cellphone ang gamit niyo, walang makalagay dyan na AI mode. Then meron lang yung makalagay na AI mode kapag gagamit kayo ng browser sa cellphone niyo, like Google Chrome na browser. Then yung setting sa browser is a desktop mode niyo. Then meron nang makalagay dyan na AI mode. Katulad dito sa nakikita sa desktop computer. Then ngayon, subukan natin mag-type dito. What is solar power? Enter. So dito, makikita natin dito na mayroong makalagay na AI overview. So ibig sabihin, ito na information is galing to sa Google AI mode. Then ano mang makalagay dito sa ibaba, ito yung information galing sa Google AI mode. So ito na impormasyon ay legit to, hindi ito fake. So kung basahin nyo ito, legit to nga impormasyon tungkol sa solar power. Kasi hindi nagbibigay ng fake impormasyon yung Google AI mode. Na malalaman natin na galing yan sa Google AI mode kapag mayroong makalagay na AI overview. So, ngayon punta na tayo sa topic about sa website na www.wikipedia.org. So type tayo www.wikipedia.org. Yung na software is meron siyang kaparehan na sitwasyon katulad sa Udemy na software. Sample type tayo dito Udemy na software. Udemy software. Yan. So merong pumap up dito Udemy software. So ang nilagay nga pangalan sa Wikipedia tungkol sa impormasyon sa inyong na software, ang nilagay na pangalan Udemy open bracket software close bracket. Kapag i-click natin ito, yung pop-up up, ito yung pangalan nga nakalagay. Ano? Pero kapag hindi natin to i-click ang pop-up up, then ang i-type natin is ganito, Udemy software, na yung software ay hindi natin lagyan ng open bracket at close bracket na hindi siya katulad dito sa pop-up up na pangalan. Then i-click natin itong research na icon. Yan. Meron makalagay dito, the page Udemy software does not exist. Then dito, di porket sinabi niya dito, the page Udemy software does not exist, is ang ibig sabihin dyan, walang nakalagay na impormasyon sa Wikipedia tungkol sa Udemy na software. So mali yan kung ganyan yung pag-itindi ninyo. Kasi nakalagay naman dito sa ibaba yung impormasyon sa Udemy na software, di ba? Din itong nakalagay sa ibaba na Udemy software ng impormasyon, galing pa rin ito ng impormasyon sa Wikipedia na website. Kasi nandito tayo mismo sa loob ng Wikipedia na website nag-research. Kaya imposible naman na ang ilagay dito ay impormasyon sa ibang website. So talagang ano mang ilagay niya dito is galing talaga yan sa Wikipedia na website na impormasyon. Di pag i-click natin yan, so makita natin itong impormasyon. So yan, galing yan sa Wikipedia na impormasyon. Then, kapag mag-type tayo dito Udemy software, yan, meron namang pop-up up dito na informasyon galing sa Wikipedia. So ano mang pop-up up dyan is galing yan sa Wikipedia na informasyon. Pag click natin yan, so galing talaga yan 100% sa Wikipedia na website na informasyon. Pero pag ang mangyari, hindi natin i-click ang pop-up up, then ang i-click lang natin itong research na icon, ang mangyari, meron makalagay na the page Udemy software does not exist. Din para sa aking analyzing, ang pagkagawa sa website na Wikipedia is kailangan ang i-type mo is ganito talaga. So yung impormasyon sa Wikipedia tungkol sa Udemy na software, ang pinangalan nila doon is ganito, Udemy open bracket software close bracket. So kailangan ito din yung i-type natin para tama na yung lalabas. Ganon. Back tayo back. Yan. Type tayo dito. Udemy open bracket software close bracket. Yan. So nilagyan na natin ng open bracket at close bracket yung software katulad na dito sa pop-up up. Then pag hindi natin to i-click ang pop-up up, ito lang i-click natin yung research. Yan. So automatic na tayo napupunta dito. Ganon. So kailangan ito dapat ang i-type natin sa Wikipedia para automatic tayo dito mapupunta. Then type ako dito Adobe After Effects software. Yan. So hindi ko i-click yung pop-up up, ito lang yung i-click ko yung research. So yan. So merong nakalagay dito na
Adobe After Effects software does not exist. Pero meron nakalagay dito sa ibaba na Adobe After Effects na impormasyon. Pero ito ng impormasyon galing pa rin to sa Wikipedia na impormasyon, ito nakalagay sa ibaba. Katulad lang din dito kung i-type natin Adobe Photoshop software. Yan o. So meron nakalagay na Adobe Photoshop software does not exist. Pero sa ibaba meron nakalagay na impormasyon sa Adobe Photoshop. So hindi ibig sabihin nga ito nakalagay sa ibaba ay hindi to galing sa Wikipedia na impormasyon. So ito is galing to sa Wikipedia na impormasyon. Din ngayon sasabihin niyo na mali yung explanation ko dito kasi meron namang impormasyon sa Wikipedia na kahit hindi exactly yung i-type natin na pangalan is automatic na mapupunta tayo dun sa impormasyon na yun. Katulad sa Weta Effects na impormasyon. Weta Effects. So pag i-click ko ito, yung research, yan. So ang nakalagay na pangalan nito is Weta Effect. Pero ang i-eagle at i-apple meron nakalagay na symbol, di ba? Din sa tingin ko bakit ang nangyari kahit yung i-eagle at i-apple ay hindi natin lagyan ng symbol, ganito lang yung i-type natin. Pag i-click natin yung research is automatic na tayo mapupunta dito kasi mahirap naman talaga to i-type itong ganitong symbol na ang i-eagle at i-apple malagyan ng parang underscore sa itaas. Ganon. Mahirap yan i-type. Mismo ako naghanap ako kung paano yan i-type ganitong symbol. Nahirapan ako. Kaya't kinonsider na sa program nila nga pag mag-type ka ng ganito, Weta Effects, kahit hindi mo lagyan yung i-eagle at i-apple ng symbol, is automatic na madidetect yun na informasyon. Kasi mahirap naman talaga to i-type itong ganitong symbol na yung i-eagle at i-apple merong makalagay dyan sa itaas na parang underscore. Kaya ang paggagawa sa program sa Wikipedia na website is kapag ganito na ang i-type mo is consider na yan yung hinanap natin. Kahit yung i-eagle at i-apple is hindi na natin lagyan ng symbol. Kasi mahirap naman talaga to i-type. Kaya consider na ito. So ganyan yung paggagawa sa program sa Wikipedia na website tungkol sa impormasyon sa Weta Effects. Pero kapag Udemy na software, Udemy software, yan. Kapag yung software hindi mo lagyan ng open bracket at close bracket, is talagang pag i-click mo itong research, is talagang mapupunta ka talaga dito. Kapag hindi ka pareha yung i-type mo, hindi ganito yung i-type mo. So kailangan ang i-type mo talaga is ganito. Udemy open bracket, software close bracket. So ganyan talaga ang i-type mo para automatic ka na mapupunta sa hinahanap mong impormasyon tungkol sa Udemy. Pag i-click natin yan, so ganyan. So ganito yung paggagawa sa Wikipedia na website tungkol sa impormasyon sa Udemy na software. Katulad din sa Nyok na software. Okay right, sana nag-hits na yung ibig sabihin ko dito na. Then, para sa aking pananaw, take note lang, hindi talaga tayo dapat magbabase lang sa nakikita natin sa internet or na-research natin sa internet. Kasi maaari naman talaga, posibilidad naman talaga nga maaring ang na-research natin sa internet ay fake. Then maaring ang nakita natin is yung nagsasalita ng tao ay AI yun. Then maaari din na mangyari na ang computer is magkamali, magka-error, magka-glitch, ganun. Kaya hindi talaga dapat tayo magbabase 100% sa nakikita natin sa internet. Kailangan magtanong pa rin tayo. So dito sa video ko, ang title dito Adobe After Effects versus Nyok. Sinasabi ko na ang industry standard na software para sa high-end VFX compositing, Nyok na software doon sa ibang bansa sa Hollywood sa paggawa ng big budget movie. So nararapat pa rin na tanungin natin yung Hollywood. Ganon. Nararapat pa rin na tanungin ninyo yung Hollywood industry kung ang Nyok na software legit ba siya na ginagamit para sa high-end VFX compositing sa paggawa ng VFX sa movie sa Hollywood sa ibang bansa. Then, huwag ninyong tanungin yung mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood kasi yan ang mga tao na yan is wala silang sapat na credential para maging valid yung opinion nila. Kasi ang pinag-usapan naman natin dito is yung kung ano yung software na gamit para sa VFX compositing sa paggawa ng movie sa Hollywood doon sa ibang bansa. Kaya't bobo lang yung tao kung ang tatanungin nila kung tama ba ang sinasabi ko o mali. Ang tatanungin nila is yung mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood is talagang bobo talaga sila. Kaya't ang valid lang opinion yung mga VFX artist nga nakatrabaho na sa paggawa ng VFX sa Hollywood movie, yan yung tanongin ninyo.
para hindi kayo maging bobo. Karon. Then adher na ako na humano ning video ha ako sa insulti ang akong address no. So ang akong address Distrito Punta Nasipit Agusan del Norte 8602 Caraga Region 13 Mindanao. Then kanang 8602 mo na siyang nasipit zip code. Kay kining among lugar ang pangalan Punta din ang lungsod na mo diri Nasipit. Din ang Nasipit zip code 8602. Din ang mayor na mo diri si Rosco Plaza. Din kining among lugar sakop sa Caraga Region 13 din sakop sa Mindanao. Din ang among balay at bang sa Punta Elementary School. Din ang silingan na mo kanang dikit sa balay na mo kining ila Manso na balay dikit na sa balay na mo o kining ila Robles na balay dikit na sa balay na mo. So kung nawirduhan mo nganong gitapik pa nako na so aduna ko'y personal nga rason nganong kinahanglan itapik ta na.